Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang isang karumal-dumal na kwento ng krimen na ginawa laban sa isang guro na malapit na sanang ikasal. Siya ay si Stephanie Scott. Easter Sunday noon taong 2015 ay pumunta siya sa paaralan upang maghanda para sa kanyang mga klase sa susunod na araw. Ngunit pagdating ng hapon, habang siya ay pauwi na, siya ay biglang inambush mula sa likod at pinilit na ipasok sa isang storage closet at doon naganap ang isang malupit, malamig at walang awang krimen. Nang magsimulang mag-imbestiga ang mga pulis ay lumalabas sa ebidensya na kilala mismo ni Stephanie ang kanyang salarin. Ito ay isa na namang kwento ng krimen na siguradong dudurog sa iyong puso at magpapabaligtad sa iyong sigmura dahil isa ito sa mga pinakamalupit at walang puso na kaso ng krimen na tinalakay natin dito sa ating channel. At bago tayo magpatuloy ay kung mahilig ka sa ganitong usapin ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest na kwento. Si Stephanie Scott ay ipinanganak noong Oktubre 14 taong 1988 sa Sydney, Australia. Siya ang pangalawa sa pinakabata sa 5 magkakapatid ni na Marilyn at Robert Scott na mas kilala bilang Bob. Lumaki sila sa Canawidra, isang maliit na bayan na may humigit kumulang 2,000 residente sa gitna ng kanlurang bahagi ng New South Wales. Sa katahimikan at payapang paligid ng kanilang farm ay naging malapit at puno ng pagmamahalan ang kanilang pamilya. Doon nahubog si Stephanie bilang isang batang kakaiba. Pinalaki siya sa masaya at ligtas na kapaligiran na sagana sa pagmamahal. Hindi lang siya maganda at matalino kundi kilala rin siya sa kanyang mabait, banayad at maawain na ugali. Mahilig siyang magpatawa at magbiro at palaging nag-iisip ng mga prank para mapasaya ang iba. Inilarawan siya ng kanyang mga mahal sa buhay bilang isang taong marangal at maalaga. Laging handang tumulong at inuuna ang kapakanan ng ibang tao bago ang sarili. Dahil sa kanyang nakakahawang ngiti at kasiyahan ay kayang-kaya niyang pagaanin ang araw ng kahit sino. Bata pa lang siya ay kitang-kita na ang kanyang katalinuhan at kakayahang makinig nang walang paghuhusga sa iba. Palaging may payo na tama at nakakagaan ng loob. Ang malasakit niya ay kamangha-mangha at galit siya sa anumang anyo ng kalupitan, lalo na sa mga bata at hayop. Pagsapit ng kanyang teenage years ay kitang-kita ang kanyang sense of fashion kaya't naging inspirasyon siya sa kanyang mga kaedad. Pagkatapos ng elementarya ay nag-aral siya sa high school kung saan nagtuturo ang kanyang ama. Doon naman nagsimula ang isang pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay. Nakilala niya noon si Aaron Leeson Woolley, isang gwapong kaklase na pareho nilang hilig ang football. Mabilis na naging magkaibigan sina Stephanie at Aaron at pareho silang nagtrabaho bilang part-timer sa isang supermarket sa kanilang bayan. Dahil sa halos araw-araw nilang pagkikita ay naging parang tunay na bahagi na rin si Aaron ng pamilya Scott. Pagkatapos ng high school ay pinili ni Stephanie na sundan ang yapak ng kanyang ama at pumasok sa larangan ng edukasyon. Buong suporta naman si Aaron kahit na nangangahulugan ito na lilipat si Stephanie sa Wagga Wagga para mag-aral sa universidad. Doon nila napagtanto ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. At noong Mayo 2010, sa ika-21 na kaarawan ni Aaron, ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyang nahulog sa isang romantikong relasyon. Kahit may distansya sa pagitan nila ay hindi iyon naging hadlang. Madalas silang magkita at sabay nagbabakasyon at halos araw-araw magkausap sa tawag at text. Lalong tumibay ang kanilang relasyon at lahat ng nakakakilala sa kanila ay naniniwalang sila na talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Pagka-graduate ni Stephanie at makauwi muli, nakatanggap siya ng alok na trabaho sa ibang bayan. Magkasama silang lumipat ni Aaron sa Leeton, isang maliit na bayan sa New South Wales na kilala sa agrikultura.
Bago sila umalis ay ipinagmalaki ni Marilyn ang kanyang anak at binigyan si Stephanie ng graduation ring bilang simbolo ng kanyang tagumpay. Doon sa Lytton ay nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Stephanie. Nagturo siya ng English at drama sa Lytton High School. Labis ang kanyang kasiyahan dahil pagtuturo talaga ang kanyang hilig. Hindi lang siya basta nagtuturo ng leksyon, kundi nakikinig din siya at tunay na nagpapakita ng malasakit sa damdamin at kaisipan ng kanyang mga estudyante. Dahil dito ay marami sa kanila ang tumitingin kay Stephanie bilang guro at mentor. Minahal siya ng kanyang mga estudyante at nakuha rin niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang palaging ngiti ay nagsilbing paalala na kapag natagpuan mo ang bukasyon mo, doon nagmumula ang tunay na kasiyahan. Dumating ang isang masayang araw noong Abril 11, 2014. Nagpropose si Aaron at sila'y na-engage. Itinakda nila ang kasal eksaktong 1 taon pagkatapos. Buong puso at sigasig si Stephanie sa paghahanda at sinigurong bawat detalye ay magiging perpekto para maging masaya ang lahat ng bisita. Walang sawang sumuporta si Aaron at maging sa pagsali sa dance classes para lang masigurong ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa ay magiging espesyal. Nakabook na rin ang kanilang honeymoon sa Fiji na para sa kanila ay ang pinakaromantikong destinasyon. Ngunit ang lahat ng ito, hindi nila alam, ay biglang mapuputol sa isang trahedya. Noong Marso 2 taong 2015, isang bagong empleyado ang pumasok sa kumpanyang naglilinis sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ni Stephanie. Siya ay si Vincent Stanford, isang 24 taong gulang at ipinanganak noong Disyembre 21, 1990 sa Tasmania. Si Vincent ay may kakambal na identical. Siya ay si Marcus. Noong 3 taong gulang pa lang sila ay lumipat ang pamilya sa Netherlands. Kalaunan ay bumalik ang kanilang ama sa Australia at tuluyang nawala ang ugnayan sa kanila kaya naiwan ang ina na magpalaki sa magkakambal mag-isa. Normal sa simula ang pagkabata ni Vincent, ngunit habang lumalaki siya, lalo siyang naging tahimik, mailap at hirap makihalubilo. Unti-unting lumala ang kanyang pag-uugali sa paaralan hanggat sa binansagan siyang psycho dahil sa mararahas niyang pagwawala. Ayon sa mga ulat ay nagsimula raw siyang magkaroon ng mga marahas na isipin, mga pagpatay noong siya'y 7 o 8 taong gulang pa lamang. Pagsapit ng edad na 12 ay inatake niya mismo ang kanyang guro at sinakal ito. Dahil dito ay pinaalis siya sa eskwela at ipinadala sa isang behavioral school para sa mga batang hirap makibagay. Kalaunan ay dinala siya sa isang psychiatric center para sa mga kabataan kung saan siya na-diagnose na may autism at oppositional defiant disorder. Ipinapakita ng diagnosis na ito ang kanyang kawalan ng kakayahang bumuo ng mga totoong relasyon at pagkakaibigan. Pagkalabas niya roon ay sinubukan niyang mag-enroll sa universidad at pumasok sa military, pero parehong bigo ito. Noong 2013 ay bumalik siya sa Australia kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Tahimik at tila mahiyain si Vincent. May kakaibang Dutch accent at walang kaibigan o kakilalang malapit. Na-stress siya kapag nasa paligid ng ibang tao. Pabalik-balik lang siya sa iba't ibang trabaho hanggang sa natanggap siya ng kumpanyang naglilinis sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ni Stephanie. Doon ay unti-unting bumalik ang kanyang nakakabahalang ugali. Hindi alam ng kahit sino, sinimulan niyang pagmasdan ang mga babaeng estudyante, lalo na tuwing lunch at patago sa banyo. Nakapokus siya sa isang 12 anyos na bata at sinusundan ito sa loob at labas ng paaralan. Araw-araw niya itong kinukunan ng litrato at isinusulat ang kilos nito sa kanyang notebook na para bang may pinaplano itong dukutin. Nang maglaon ay natuklasang sinusundan din niya ang 2 babae na nagtratrabaho sa malapit na mga tindahan. At dumating ang Semana Santa noong taong 2015, mas mababa pa sa 1 linggo bago ang nakatakdang kasal ni na Stephanie at Aaron.
Naanyayahan ang magkasintahan sa isang party sa kanilang hometown, ngunit hindi nakasama si Stephanie dahil kailangan niyang tapusin ang kanyang mga lesson plan para sa substitute teacher at ayusin ang ilang detalye para sa wedding reception nila. Ayaw sanang umalis ni Aaron nang wala siya, pero ginusto rin niyang makita ang kanyang mga magulang at matalik na kaibigan bago ang kanilang kasal. Noong Biyernes, Abril 3, 12:30 ng tanghali ay bumiyahe sila pauwi sa kanilang bayan. Hindi niya alam na iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang babaeng kanyang papakasalan. Patuloy pa rin silang nag-uusap sa tawag at text na para bang walang mabigat na nakaambang panganib. Pumunta si Aaron sa party noong Sabado ng gabi at nanatili sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagkausap sila ni Stephanie sa telepono at nag-goodnight mga bandang 10:30 ng gabi. Pagdating ng umaga ng Linggo, Abril 5 taong 2015, ay umalis si Stephanie ng bahay papuntang paaralan. Nag-text muna siya kay Aaron para tanungin kung ano ang plano niya sa araw na iyon. Mga bandang 11 o'clock ng umaga ay ipinarada niya ang kanyang pulang Mazda 3 malapit sa paaralan. Naglakad siya ng ilang bloke para kunin ang susi ng paaralan mula sa isang katrabaho na nakatira malapit lang. Sinamahan siya ng katrabaho pabalik sa eskwela at pinanood habang pumapasok si Stephanie at sinasara ang harapang pinto. Umakyat siya sa ikalawang palapag papunta sa English Teacher's Lounge at naupo para magtrabaho sa kanyang laptop. Hindi inaasahan ay nandun din pala si Vincent sa loob ng gusali. Nang marinig nito ang mga ingay ay dumaan siya sa lounge at sa unang pagkakataon ay nasilayan si Stephanie. Kahit ilang linggo na siyang nagtratrabaho roon ay hindi pa niya nakikilala si Stephanie. At pag-amin niya kalaunan ay pagkakita sa kanya ay kumawala ang kontrol niya. Nagkaroon siya ng malakas na pagnanais na kitilin ang buhay ni Stephanie. Umuwi si Vincent pauwi para kunin ang sinasabi niyang quote-unquote assault kit, bote ng lubricant, erectile dysfunction pills, ilang kondom at pliable na handcuffs. Mga 10 minuto lang ang tinagal niya pauwi at pagbalik. Pagbalik sa paaralan ay naghintay siya sa ibaba. Nagbabantay hanggang makalabas si Stephanie. Mga 1:00 ng hapon ay nag-email si Stephanie sa driver ng bus na magdadala sa mga bisita mula sa seremonya papunta sa reception at kinumpirma na nabayaran na niya ang final payment. 1 oras ang lumipas ay natapos niya ang kanyang trabaho. Pinatay niya ang kanyang laptop at nag-empake na pauwi. Bumalik siya sa daan palabas papunta sa malaking bakal na gate. Halos umabot na siya nang magtagpo sila ni Vincent. Ngumiti si Stephanie at binati niya ng Happy Easter si Vincent habang kinukuha ang susi sa bag. Biglang hinawakan siya ni Vincent mula sa likod at pinatigil ang bibig niya gamit ang kanyang kamay. Natakot at nagtangkang sumigaw si Stephanie at kinamot pa niya si Vincent para makatakas. Pero mas malakas si Vincent at napabagsak niya si Stephanie. Hinila niya ito papasok sa madilim na photo development room sa loob ng paaralan. Sa loob ay sinubukan pa ring tumakas ni Stephanie pero tinulak siya ni Vincent ng brutal sa sahig. Gamit ang kaliwang braso ay sinakal niya si Stephanie sa leeg habang gamit ang kanang kamao ay walang awa niyang pinagpupukpok si Stephanie sa mukha ng halos 1 minuto hanggang sa mawalan ito ng malay. Matapos mawala ng malay si Stephanie ay nagsuot ng kondom si Vincent at ginahasa niya ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang kutsilyo at tinarakan si Stephanie sa leeg ng maraming beses. Nang makasiguro siyang wala na itong hininga ay iniwan niya ang kutsilyo sa sahig at umuwi na para bang kumain lang ng tanghalian. Sa bahay ay nagtimpla siya ng kape at gumawa ng cheese sandwich na para bang walang nangyari. Pagkatapos ay bumalik siya sa paaralan para linisin ang pinangyarihan ng krimen. Doon ay hinugasan niya ang kutsilyo sa maintenance room at pinulot ang mga nahulog na gamit ni Stephanie sa hallway kasama na ang susi sa kanyang kotse. Pagkatapos ay inilipat niya ang Mazda ni Stephanie sa kabilang bahagi ng paaralan. Bumalik siya sa katawan nito at nilagyan ng dilaw na adhesive tape ang leeg para pigilan ang pagtagas ng dugo. Naglatag siya ng plastic sheet sa trunk ng sasakyan at inilagay doon ang bangkay ni Stephanie.
Nang maisara ang kotse ay bumalik siya sa loob ng gusali at ginamit ang high pressure cleaner para hugasan ang lugar ng krimen. 3:00 ng hapon nang tuluyan siyang makaalis. Paglabas ay minaneho niya ang Mazda pauwi sa kanyang bahay at ipinarada ito sa likuran ng malaking shed sa kanilang bakuran. Pagkatapos ay bumalik siya sa eskwelahan para kunin ang kanyang puting Toyota Hilux. Pagdating doon ay tinanggal niya ang mga floorboard mula sa madilim na silid na babad na sa dugo at bodily fluids ni Stephanie. Inilagay niya ang mga tabla sa kanyang sasakyan at dinala ito pauwi. Samantala ay sinusubukan ni Aaron na tawagan si Stephanie pero hindi ito sumasagot. Nagtataka siya pero inisip na baka sobrang abala lang ito sa trabaho at naka-silent ang cellphone o ubos na ang battery nito. Bago siya umalis sa bahay ng kanyang mga magulang ay nag-text siya kay Stephanie para kumpirmahin kung mag-dinner pagbalik niya pero wala itong sagot. Pagsapit ng 7:30 ng gabi ay nakauwi si Aaron sa kanilang bahay at laking gulat niya na wala si Stephanie pati ang kotse nito. Lalong lumakas ang kaba niya nang hindi pa rin ito sumasagot sa mga mensahe niya kaya't nagdesisyon siyang mag-ikot sa bayan para hanapin ito. Pumunta siya sa high school, sa bahay ng mga kaibigan at sa main street pero wala kahit anong bakas nito. Kahit nag-aalala ay pinili niyang isipin na baka dahil lang sa pre-wedding stress kaya pansamantalang nagpahinga si Stephanie sa ibang lugar. Umuwi siya at sinubukang matulog pero madaling araw ng Lunes, Abril 6, halos bawat ingay ay nagpapaalimpungat sa kanya na umaasang bumalik na si Stephanie. Habang sa gabing iyon ay minamaneho ni Vincent ang kotse ni Stephanie na may bangkay pa rin sa trunk papunta sa Cocopara National Park. Doon inilapag niya ang katawan sa lupa at hinubaran niya ito. Tinabunan niya ito ng mga sanga para itago ang ebidensya ng ginawa niyang karumal-dumal na krimen. Pagkatapos ay binuhusan ni Vincent ng gasolina ang bangkay ni Stephanie at sinunog ito. Kinuha niya ang mga damit na hinubad, ang sun visor ng kotse at ang plastic sheet na ginamit niya sa trunk at inilagay sa isang bag at bago umalis ay pinulot pa ang gasoline canister. Pag-uwi niya ay iniwan niya ang mga gamit sa shed, nagpalit ng damit at itinapon ang kotse ni Stephanie malapit sa isang irrigation canal. Pagkatapos ng 7:30 ng umaga, nagmaneho siya sa paligid ng bayan at itinapon ang mga gamit ni Stephanie sa iba't ibang basurahan sa Main Street malapit sa isang sports complex. Pero may mga bagay siyang itinabi, ang driver's license, pati ang engagement at graduation rings ni Stephanie. Samantala, maagang nagising si Aaron para muling magpadala ng mensahe sa kanyang fiancé pero wala pa rin itong tugon. Tinawagan na niya ang mga kaibigan at pamilya ni Stephanie pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Doon na nakumpirma ni Aaron na may mali at agad siyang nagtungo sa police station para i-report na nawawala ang kanyang fiancé. Agad na kumalat ang balita at yumanig ito sa tahimik na komunidad. Nagkaisa ang mga tao sa paghahanap at mabilis na kumilos ang pulisya. Sinubukan nilang i-triangulate ang cellphone ni Stephanie pero patay na ito at hindi na gumagana. Nang suriin ang bank accounts niya ay nakita nilang ang huling transaction ay noong Sabado de Gloria pa. Wala ring bagong post o kahit anong galaw sa social media. Nang makapanayam ng mga detective ang pamilya ni Stephanie ay mariin nilang sinabi na imposibleng basta siya na lang maglalaho. Sigurado silang may masamang nangyari dito. Kaya't 8:00 ng umaga, Abril 7 taong 2015 ay humingi ng impormasyon ang pulisya sa pamamagitan ng social media at press. Agad itong naging malaking balita sa buong bansa. Sa telebisyon ay lumabas ang isang wasak na si Aaron, umiiyak at nananawagan sa kanyang fiancé. Samantala, nagtungo ang mga detective sa high school para maghanap ng ebidensya. Sinuri nila ang classroom ni Stephanie at pati ang alarm system para malaman kung anong oras niya ito binuksan at isinara na nagpatunay kung gaano siya katagal na nasa gusali. Dumating din ang forensic team at K9 unit para maghanap ng mga ebidensyang hindi agad nakikita. Pagsapit ng hapon ng Martes ay nagtipon-tipon ang napakaraming pamilya at kaibigan ni Stephanie na desperadong makapasok sa paaralan. Natatakot na baka nakakulong pa siya sa loob. Pinapakiusapan naman sila ng mga pulisya na huwag piliting pumasok.
Noong panahong iyon ay may isang kapitbahay ang nagsabi na nakita si Vincent, ang tagalinis ng paaralan na nagtatrabaho noong Easter Sunday at nakaparada ang sasakyan niya sa loob ng eskwelahan. Agad na pumunta ang mga pulis sa bahay niya at nang tanungin, inamin ni Vincent na dumaan nga siya saglit sa paaralan para magtapon lang ng basura. Mariin niyang itinanggi na nakita o nakilala niya si Stephanie doon at paisi na binati pa ang mga pulis ng good luck sa paghahanap. Ang komento niyang iyon ang lalo pang nagdulot ng hinala sa mga investigador. Kinabukasan, Abril 8, napagdesisyonan ng mga pulis na muling tanungin si Vincent. Pero wala siya sa bahay, kaya sinabi nila sa nanay nito na iparating kay Vincent na tawagan sila agad. Ang totoo ay nasa post office si Vincent noon para magpadala ng isang package na laman ay mga singsing at lisensya ni Stephanie papunta sa kapatid niya. Maya-maya ay nag-text pa siya sa kapatid para sabihing itago ng maayos ang package. Bandang 11:11 ng umaga ay dumating si Vincent sa presinto at nagbigay ng pahayag. Ayon sa kanya ay abala raw siya sa paglilinis ng paaralan buong weekend at wala siyang ibang nakita maliban sa ilang kabataang nasa skateboard na kalaunan ay nakilala at naimbestigahan rin ng mga pulis. Dagdag pa niya ay pagkatapos daw noon ay pumasok siya sa supermarket para bumili ng pagkain. Pero nakatawag ito ng pansin sa mga pulis dahil alam nilang sarado ang tindahan tuwing linggo, lalo na kung Easter. Nang kumpirmahin nila sa manager ay tama nga at sarado ang supermarket. Makalipas ang isang oras ay binuo agad ang isang special task force para imbestigahan ang misteryosong pagkawala ng guro. Espesyal na grupo ito ng mga ahente na kumikilos kapag masyadong komplikado ang kaso. Ang una nilang ginawa ay kinausap ang amo ni Vincent. Doon nila nalaman na lahat ng tauhan ay may day off noong Easter, kaya imposible talagang nasa paaralan si Vincent sa mga araw na yun. Muling tinawagan ng mga detective si Vincent para linawin ang kwento niya sa supermarket. Doon niya inulit ang kanyang kasinungalingan. Dahil dito, siya na ang naging pangunahing suspect. Bandang 6:00 ng gabi ay dumating ang mga pulis sa bahay niya. Wala si Vincent doon pero naroon ang nanay at kapatid niya. Pumayag ang nanay naman nito na halugugin ang kanilang bahay. Sa kwarto ni Vincent ay natagpuan nila ang isang set ng susi na nakasabit sa pula at puting tali, kapareho ng paglalarawan sa susi na ibinigay kay Stephanie ng kanyang kasamahan para makapasok sa eskwelahan. Nakakita rin sila ng isang bakanteng condom wrapper at ilan pang hindi pa nagagamit na nakakalat sa sahig. Sa labas naman ay napansin nila ang mga bagong gulong na bakas mula harap ng bahay papunta sa likod. Hindi ito tumutugma sa truck ni Vincent. Sa dulo naman ng mga bakas ay natagpuan nila ang isang ginamit na kondom at dilaw na tape. Dahil dito ay idineklara ng mga investigador na crime scene na ang lugar. Samantala, dinala naman ang pamilya ni Vincent sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Habang nangyayari iyon ay bumalik si Vincent sa lugar kung saan niya itinapon ang bangkay ni Stephanie. Kinuhanan pa niya ito ng mga litrato. Sa kalaunan ay inamin niya sa isang interview na bumalik siya roon para tiyaking naroon pa rin ang bangkay o kung may mga mababangis na hayop na nakakuha na rito. Hindi alam ni Vincent na may grupo ng Boy Scouts na nagka-camping sa parke noong araw na yun. Eksakto 5:34 ng hapon ay nakakuha sila ng litrato na kalaunan ay magiging malakas na ebidensya laban sa kanya. Pagbalik niya sa bahay ay sinabi niya sa mga detective na kumuha lang daw siya ng mga litrato. Napansin ng mga pulis ang digital camera na nakapatong sa passenger seat ng kanyang truck at sa likod nito ay may mga kahoy na tabla na may kakaibang pulang mantsa. Agad kinumpiska ang sasakyan at inimbitahan si Vincent na sumama sa presinto. Nang buksan ng mga investigador ang camera ay lumabas agad ang unang larawan. Sinunog na bangkay ng tao sa gitna ng mga palumpong at malinaw na anyo ito ng isang babae. Sa kabila nito ay patuloy pa ring itinatanggi ni Vincent na may kinalaman siya kay Stephanie o sa kanyang sasakyan. Hindi pa siya inaaresto noon pero nakarecord na ang buong usapan at pumayag naman siyang mai-record ito. Tinanong din siya tungkol sa mga gasgas sa kanyang mukha at sa kanyang braso. Paliwanag niya ay 1 linggo na ang nakakalipas nang mabangga daw siya ng mga sanga ng puno at tumama ang ulo niya.
Tungkol naman sa litrato sa kanyang kamera ay idinahilan niyang galing daw iyon sa isang horror movie na dinownload niya sa internet dahil nakakatawa raw para sa kanya, pero hindi naniniwala ang mga investigador. Maya-maya ay formal na siyang inaresto at binigyan ng pagkakataong makausap ang kanyang abogado. Tumanggi siya pero pumayag namang sumailalim sa forensic test. Sinuri at kinuhanan ng larawan ng kanyang mga sugat at kinuhaan siya ng nail scrapings at ng mouth swab para sa DNA analysis. Nang lumabas ang resulta ay walang duda ang mga pulis. Siya ang gumawa ng krimen laban kay Stephanie Scott. Tinanggihan ang kanyang piyansa at diretso siyang dinala sa kulungan. Samantala, nang malaman ng kapatid ni Vincent ang pag-aresto nito, ay binuksan niya ang package na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid. Natagpuan niya ang lisensya ni Stephanie, kinuhanan ito ng litrato at saka niya ito sinunog. Ang mga singsing naman ay itinabi niya at hinihintay kung ano ang iuutos ng kanyang kapatid. Patuloy din ang pagsusuri sa truck ni Vincent. Lumabas sa GPS nito na nakapunta talaga sa Cocopara National Park ito. Ang mga bakas ng lupa sa gulong ay nagpapatunay na dumaan ito sa daan na puro gravel at putik. Sa ilalim ng passenger seat naman ay natagpuan ang isang nakasarang kondom at isang cellphone. Samantala, ang mga pulang mantsa sa mga kahoy na tabla sa likod ng truck ay nakumpirmang biological fluids na tugma sa DNA profile ni Stephanie. Kinabukasan noong Abril 9 taong 2015 ay formal na ipinaalam ng mga pulis sa pamilya Scott ang pagkaaresto kay Vincent at ang mabibigat na kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang na ang mga litratong nakuha rin sa kanyang kamera. Ngunit may isang bagay silang hindi kayang sabihin sa pamilya, na ang mga labi ni Stephanie ay sinunog. Pero hindi nagtagal ay kumalat sa national media ang impormasyon tungkol sa sinunog na katawan. Lubos itong ikinawasak ng pamilya ni Stephanie at ng kanyang mga mahal sa buhay, lalo na si Aaron. Kinabukasan ding iyon, bandang 9:30 ng umaga, ay natagpuan ang isang sasakyan na tugma sa description ng kotse ni Stephanie. Agad na idineklarang crime scene ang lugar at dinala ang kotse para sa forensic analysis. Nang suriin ng mga eksperto ay nakakita sila ng mga bakas ng fluid sa trunk at sa likod ng bumper. At ito ay tumutugma sa DNA ni Stephanie. May nakuha ring bakas ng genetic code ni Vincent at sa mas malalim na investigasyon sa bahay ng pamilya Stanford ay nadiskubre ang plastic na ginamit pambalot sa trunk ng Mazda at isang walang laman na galon ng gasolina sa likod ng shed. Sa loob ay nakita rin ang mga susi ni Stephanie, isang pulang bra na kinilala ng kanyang pamilya at ang mga matalim na sandatang ginamit para patayin siya. Sa isang aparador naman ay natagpuan ang bote ng lubricant, ilang kondom at flexible handcuffs. Lahat ay may bakas ng dugo ng biktima. Kinuha rin ng mga pulis ang computer mula sa kwarto ni Vincent. Nang suriin ng Electronic Evidence Unit ang hard drive, ay tumambad ang napakaraming disturbing na images. Mga krimen, sexual assaults at iba pang nakakasuklam na content na may kinalaman pa sa mga hayop. Meron ding mga file na may kaugnayan sa paggawa ng bomba, pati na rin mga surveillance photos at videos ng mga babae at estudyante. Bukod pa rito ay lumabas sa records na noong madaling araw ng April 5 ay nag-search si Vincent sa internet tungkol sa mga kutsilyo. Noon pa man ay nag-research na siya kung paano mang-abduct ng mga babae at guro. Nakita rin na naghanap siya tungkol sa leg cuffs at bumili pa online ng flexible handcuffs at isa pang dagger style na kutsilyo. Pagsapit ng April 10 taong 2015, alas 8 ng umaga, ay isang testigo ang lumapit sa presinto. Ayon sa kanya, bandang alas 4 ng hapon noong Lunes ay nakita niya ang isang sasakyang kahawig ng kay Vincent na nakaparada sa tabi ng main irrigation canal. Nakita raw niya na nagtapon ng laptop sa tubig bago mabilis na bumalik ito sa kanyang truck at umalis.
Kinabukasan ay pinasok ng mga police divers ang kanal at nakuha nga ang laptop. Mabilis na pinatuyo ng mga forensic technology specialist ang laptop. Dinownload ang laman nito at nakumpirmang pagmamay-ari nga iyon ni Stephanie. Pero sa kabila ng pagsisikap ng mga pulis ay hindi pa rin natatagpuan ang kanyang katawan. Naglabas ng litrato ng sasakyan ni Vincent ang mga news outlet at nananawagan sa publiko na magsumbong kung may makikitang impormasyon. Sumagot dito ang mga Boy Scouts na nasa Coco Para National Park noong Abril 8. Isa sa mga batang scout ang nakakuha ng litrato ni Vincent habang minamaneho ang kanyang puting truck palabas ng lugar kung saan niya iniwan ang katawan ni Stephanie. Dahil sa lead na iyon, bandang alas 5 ng hapon noong Abril 10, isang araw bago ang nakatakdang kasalsana ni na Stephanie at Aaron, ay natagpuan ng mga pulis ang sinunog na labi ng isang tao sa makitid na bahagi ng damuhan sa gilid ng daan sa loob ng parke. Pagkatapos ng pagsusuri ay nakumpirma nilang iyon ang katawan ng nawawalang guro at sa mismo sanang araw na dapat ay kasal niya, Abril 11 taong 2015, ay humiling si Vincent na makausap ang lead investigator. Doon siya tuluyang umamin sa kanyang ginawang krimen. Sinabi niyang medyo nabaliw daw siya at nakaramdam ng matinding pagnanasa na kitilin ang buhay ng guro. Inamin niya sa investigador na sinuntok niya ang guro ng halos 40 beses pero hindi niya naibigay ang malinaw na dahilan ni hindi ito nagpakita ng emosyon o palatandaan ng kanyang lumalalang problema sa pag-iisip. Nang tanungin kung bakit may dala siyang kutsilyo, ay sinabi ni Vincent na ginamit niya iyon noon sa cleaning room bilang kanyang kasangkapan. Noong Abril 13 taong 2015 ay isinagawa ang autopsy sa labi ni Stephanie. Lumabas na namatay si Stephanie dahil sa blunt force trauma sa ulo. May mga hematoma siya sa kanang bahagi ng mukha, maliit na sugat sa kilay, nabali ang ilong at pinsala sa mata dulot ng matinding impact ng pagsusuntok sa kanyang mukha. Bukod pa rito ay may 2 saksak siya sa leeg kung saan naputol ang kanyang internal jugular vein sa kanan. Noong Abril 21, muling in-interview si Vincent para linawin ang detalye ng kanyang confession at matukoy kung nasaan ang singsing ni Stephanie. Inamin niya na tinulungan siya ng kanyang kapatid na si Marcus tungkol sa singsing. Kinabukasan, pasado 1:00 ng hapon, ay ginanap ang libing ni Stephanie. Dumalo rito ang mahigit 1,500 katao. Ito'y mga pamilya, kaibigan, estudyante at mga taga-komunidad sa kanilang lugar. Nagtitipon sila sa lugar kung saan sana idaraos ang kanyang kasal at ni Aaron. Marami ang nakasuot ng itim na may halong dilaw bilang tanda ng pag-alala dito. Naglagay din ng mga dilaw na ribbon sa mga puno sa daraanan ng libing. Dito ay ibinahagi ng pamilya at mga kaibigan ni Stephanie ang masakit ngunit magagandang alaala tungkol sa kanya. Noong Mayo 9 taong 2015, tumawag si Vincent sa kakambal niyang si Marcus at inutusan itong ibenta ang mga singsing. Si Marcus, dahil sa maling akalang pagtulong at katapatan, ay isinangla ang mga iyon sa halagang $705 sa Adelaide. Sa sumunod na tawag ay sinabi ni Vincent kay Marcus na bumili ng tiket sa eroplano para makabisita sa kanya sa kulungan at ibigay ang natirang pera sa kanilang ina. Sinunod ito ni Marcus at binisita nga si Vincent noong Mayo 20. Pagkalipas ng 2 araw ay in-interview siya ng mga pulis. Itinanggi niyang may natanggap siyang mga pakete mula sa kapatid at burado na rin daw ang kanilang mga text messages. Dahil sa ingay ng kaso ay nagdesisyon si Marcus at ang kanilang ama na lumipat ng ibang syudad. Doon ay nagsimulang magtrabaho si Marcus sa isang flower farm. Pero noong Hunyo 9, pinuntahan ng mga otoridad ang bago niyang tirahan. Sa ginawang pagsisiyasat ay nakumpiska ang isang kamera, resibo ng pawn shop at ang kanyang cellphone. Inaresto si Marcus at dinala sa New South Wales at kinasuhan bilang kasabwat sa pagpatay at ikinulong siya sa Unitary Correctional Facility.
Makalipas ang 7 buwan, noong Marso 31 taong 2016 ay sa wakas umamin si Marcus na may pinadala nga sa kanya noon ang kanyang kapatid, pero sinabi niya sa mga pulis na wala siyang kaalam-alam sa mga ginawa noon ni Vincent. Noong Hulyo 19, 2016 ay sa wakas dumating ang araw para humarap si Vincent sa korte. Doon ay umamin siyang guilty sa kasong aggravated sexual assault at murder. Lumabas sa mga pagsusuri ng mga psychologists na mayroon siyang malinaw na pattern ng kakulangan sa pakikisalamuha at pakikitungo sa mga tao. Kabilang ang kawalan ng kakayahang makaramdam ng emosyon, matinding pagkahiwalay sa iba at kawalang pakialam sa kanyang kapwa. Malinaw na may tinatago itong marahas na pag-iisip na kapag napupuno ng stress ay umaabot sa hindi na matiis na antas at sumasabog ito. Mataas ang score niya sa mga sukatan ng karahasan at perversion, pero mababa naman ang kanyang psychopathy tendencies. Ayon sa forensic psychologist ay sinabi ni Vincent na para sa kanya ay nakaka-stress at hindi kaaya-aya ang makihalubilo sa ibang tao. Idinagdag pa niya na ang krimen ay hindi niya pinagplanuhan at kahit hindi raw niya iyon ginusto ay ang mismong paggawa nito ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa laban sa matinding tensyon na nararamdaman at pagkauhaw na pumatay sa isang babae. Isang buwan matapos nito, noong Agosto 24 taong 2016 ay nahatulan si Marcus ng 15 buwan na pagkakakulong ng walang parol dahil sa pagiging kasabwat ng kapatid pagkatapos ng krimen. Inilarawan ng hukom ang ginawa ni Marcus bilang lubhang kasuklam-suklam, kahiya-hiya at hindi kapatapatawad. Retroactive ang sintensya ni Marcus mula nang siya'y maaresto, kaya pinalaya rin siya noong Setyembre 9 ng parehong taon. Hindi naglaon ay naglabas siya ng pagsisisi sa pagtulong sa kanyang kapatid. Humingi siya ng tawad sa publiko at sinigurong ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan kay Vincent. Bumalik siya sa tahanan ng kanilang ama, pero dahil sa puot ng mga kapitbahay ay kinailangan nilang lumipat ng bahay. Tumira sila sa isang liblib na bayan sa New South Wales at nanatiling mababa ang profile. Isang buwan naman ang lumipas noong Oktubre 10 taong 2016 ay muling nagsimula ang pagdinig para sa sintensya ni Vincent. Humarap ang ina ni Stephanie at nagsilita tungkol sa matinding emosyon na epekto ng krimen sa kanya. Isa sa mga pinakamasakit niyang sinabi ay na sa araw mismo na dapat kasal ng kanyang anak ay nakihimlay ito sa morgue. Walang wedding vows at walang wedding dance. Ipinakita rin ang video ng pag-amin ni Vincent sa pulis noong Abril 2015. Tahimik na nakayuko si Vincent habang nakikinig ang lahat. Noong Oktubre 12 taong 2016 ay binasa ng hukom ang hatol. Inilarawan nila ang pag-uugali ni Vincent bilang lubhang nakakagambala at sinabing ang kanyang pagbabago-bago sa pagitan ng kawalan ng pag-asa at hindi natutupad na mga inaasahan ay nauwi sa malalim na puot sa kanyang sarili at sa iba. Idineklara ng hukom na kabilang ang kaso sa pinakamalalang uri ng krimen at walang alinlangang guilty si Vincent Stanford. Hinatulan siya ng 15 taon ng walang parol para sa aggravated sexual assault at habang buhay naman na pagkakulong para sa pagpatay kay Stephanie Scott. Pagsapit naman ng taong 2018 ay nagsampa ng kaso ang pamilya Scott laban sa Department of Education ng New South Wales at sa cleaning company na nag-hire kay Vincent. Batayan nito ang nervous shock o permanenteng psikolohikal na pinsala matapos ang kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Noong Hunyo 2020 ay nagkaroon ng out-of-court settlement sa pagitan ng dalawang panig at hindi ibinunyag ang detalye ngunit nakatanggap ng compensation ang pamilya ni Scott. Samantala, si Aaron ay muling nakabangon. 5 taon matapos ang trahedya noong Hulyo 7 taong 2020 ay inanunsyo niya sa social media ang kanyang engagement. Ikinasal siya noong Disyembre ng parehong taon at makalipas ang 2 taon ay nagkaroon sila ng anak na babae na pinangalanan nilang Shena. Hanggang ngayon ay itinuturing ang pagkamatay ni Stephanie Scott bilang isa sa pinakamalupit at pinakakarumal-dumal na krimen sa kasaysayan ng Australia.
Isang mabangis at hindi makataong gawa na yumanig sa buong bansa. Ang kasong ito ay isang matinding paalala na dapat tayong maging maingat sa mga taong nakakasalamuhan natin dahil hindi natin kailanman alam kung ano ang kaya nilang gawin sa likod ng kanilang mga ngiti at ordinaryong anyo. At kung umabot ka hanggang dulo ng videong ito, ay maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Gaya ng dati ay i-comment mo naman kung anong oras mo ito napanood at kung saan para alam naman namin kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.